Hmm? Itong ICI nagrekomenda na kasuhan na si Maynard Ngo. Pero si Escudero, palalimin pa raw ang imbestigasyon. Matindi naman 'tong ICI. Bakit may kaso na kay Maynard Ngo samantalang wala pa kay Escudero? Si Maynard Ngo nirekomenda na ng ICI na kasuhan na, sampahan na ng kaso ng ombudsman. Hmm? Ah, pero si Escudero pag-aralan pa daw, imbestigahan pa daw ng maigi. Bakit naman gano'n ang rekomendasyon ng ICI? Parang ano yata 'no, parang mali. Kasi unang-una ang mastermind si Chis Escudero, bagman niya lang si Maynard Ngo. Yung bagman kakasuhan, yung mastermind hindi. Tsaka iba ang kaso ni Chis Escudero kila Nancy Binay at saka kila Grace Poe. Kasi yung nagdawit sa kanila na si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, totoo si Roberto Bernardo, ah, hindi niya hindi niya sinabing nakausap niya personal si Nancy Binay. Hindi niya rin sinabing nakausap niya personal si Grace Poe. Hmm? Pero pagdating kay Chis Escudero, nakausap niya ng personal si Chis Escudero. At yung pera niyang binigay kay Saldi kay Maynard Ngo na para kay Chis Escudero, inacknowledge ni Chis Escudero nung magkita sila. Sabi daw ni Chis Escudero sa kanya, "Salamat." Oh. At pinag-usapan na naman nila yung ah, mga proyekto na naman na nakukuha ng kickback si Chis Escudero. Kaya ano ito bakit ang kay Chis Escudero kailangan pang palalimin ng investigasyon samantalang malinaw ang pagkakadawit ni dating DPWH Yusek Roberto Bernardo kay Chis Escudero. Si si Bong Revilla, ganun din naman ang sinabi ni Bernardo, nakausap niya at siya mismo ang nagdala ng pera. Dito din naman kay Chis Escudero, nakausap niya rin. At si Bernardo rin ang nagdala ng pera kay Maynard Ngo kasi yan yung bagman ni Chis. Kaya kung ito ay kakasuhan na si Maynard Ngo pero si Chis Escudero hindi pa, medyo nakakaano yan. Ano bang plano? Anong gusto bang mangyari ng ICI? Aabsultuhin si Chis? Kasi parang naghugas kamay ang ICI. Pagdating sa kanila, ayaw nilang magrekomenda na kasuhan na si Chis. Bahala na ang ombudsman. Ewan natin din kay Boying Rimulya. Pero sana hindi. Oh, sana ah, sana hindi tulad ng ICI, si Ombudsman Boying. Dapat tuluyan yan si Chis Escudero kasi matibay ang mga ebidensya eh. Kahit si Saldico, yung video niya, binabanggit niya si Chis Escudero. Oh, at yung mga yung iba pang mga testigo, Chis Escudero lagi ang binabanggit. Doon sa maniubra sa budget ng 2025, sila Saldico at Chis Escudero ang matinding nagmaniubra noon. Kaya bakit hindi kakasuhan si Chis Escudero? Parang nakakapagtaka. Ha? Pero itong si Maynard Ngo, ha? Kakasuhan na daw. Kakasuhan na. Maano rin, matindi rin ang ebidensya at testigo laban dito kay Maynard Ngo. Ano talaga ito um, nabanggit din ito si Maynard Ngo na ito yung maraming mga nirekomenda sa Malacanang para ma-appoint. Sa katunayan, si Yusek Bernardo ay pinaniniwalaang nirekomenda nito ni Maynard Ngo. Aside pa sa rekomenda ni ng mga estrada kasi malakas si Bernardo sa mga estrada. Pero sa libro ni Attorney Vic Rodriguez, pinakita niya doon yung table, nandun yung mga nirerekomenda sa Malacanang na ma-appoint, tapos sino ang nagrekomenda? Si Yusek Bernardo ang nagrekomenda, itong si Maynard Ngo. Ha? Kaya napaka-ano nito ni Maynard Ngo, napaka-kontrobersyal. Nagtataka nga tayo, bakit hindi ito ano, ah, bakit natatagalan pa ang pagsampa ng kaso dito? Dapat ito na yung mga isunod na mga makasuhan kasabay ng mga senador. Kaya anyway, sabi naman ni Ombudsman Boying Rimulya,
ano daw, yan na daw ang mga susunod na mga kasuhan. Itong mga nabanggit na ito ni Yusek Bernardo, ito na daw susunod na kasuhan. After nitong mga kinasuhan ngayon, yan na yung susunod. Kaya sunod-sunod na raw na makakasuhan yan. O sige, pagbigyan natin si Ombudsman Boying Rimulya na sana totoo nga ang sinasabi niya. Kasi naano na rin ah, na nadidismaya na ang taong bayan kasi parang ang nakakasuhan lang mga contractors at saka mga DPWH officials. Katulad ng mga kinasuhan sa Oriental Mindoro. Mga DPWH officials lang yon at saka mga board of directors ng construction, yung contractor, yung SunWest. Gayon din sa Davao Occidental. Ang kinasuhan din lang mga officials ng DPWH at yung contractor si Diskaya. Pero itong mga na-involved dito sa mga senador at yung mga executive officials tulad nila Amina Pangandaman, dating Executive Secretary Lucas Bersamin, yung dalawang dating undersecretaries na si Adrian Bersamin at si Traigib Ulaybar, wala pa. At saka itong si Maynard, no? Ito na yung hinihintay. Kaya lang, kung kakasuhan yung mga bagman, kasi nakarekomenda rin kasuhan yung Corlin ba yun? Colin Villa. Yun naman yung yung tumatanggap ng pera para kay Nancy Binay. Ang isa pa yung Mrs. Patron. Yun naman yung tumatanggap para kay Grace po. Yun, mga nirekomenda ng kasuhan. Oh, nirekomenda ng kasuhan yun. At saka yung regional director ng DPWH dati. Si dating DPWH Regional Director ng National Capital Region, Opulin siya. O yun, nirekomenda ng mga kasuhan. Pero yung mga senador, wala pa. Kaya hindi pwede itong ganito. Dapat na kasama si Chis Escudero. Ma, ma, hindi kumbinsido ang taong bayan kung ang kakasuhan lang halimbawa si Jinggoy at saka si Bong Revilla pero sila Chis Escudero papalibrehin, mahirap 'yan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.